Pilipinas ang oras, 8 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Kahit araw ng pahinga, balita pa rin ang nangunguna. Sasamahan ka ni DZRH Ace Reporter Val Gonzales. Linggo-linggo, pagsapit sa umaga, Mega Balita Linggo. Kasama si Val Gonzales. Mega Balita Linggo. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ho tayo ng linggo, May 17, 2026. Ito po si Leth Narciso, pansamantalang humahalili kay Val Gonzales. Natingnan natin kung aabot sa kanyang programang Mega Balita Linggo. At narito muna ang ating mga balita. Yung subpina sa records at CCTV hindi daw tinanggap ng Senado ayon yan sa Office of the Ombudsman. Si Pangulong Marcos at si Vice President Sara Duterte may mensahe sa PMA graduates. At may namumuro na naman daw hong pagtaas sa presyo ng diesel at gasolina. Bumuo na ang Department of Justice ng Special Panel of Prosecutors para imbestigahan ang nangyaring putukan sa Senado. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, bibigyan ng mga kapangyarihan ang Special Panel para makapagsagawa ng patas at malalimang investigasyon gaya ng kapangyarihang mag-issue ng subpina. Inatasan din ng DOJ ang Philippine National Police Pasay, ang Scene of the Crime Operatives at National Bureau of Investigation na ipreserba ang mga ebidensya. Panel of Prosecutors para imbestigahan. Diyan ang ballistic report ng incident incident reports, communication logs at mga forensic evidence. National Bureau of Investigation na ipreserba ang mga ebidensya. Panel of prosecutors para imbestigahan. Hindi naman tinanggap ng Senado ang inilabas na subpina ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring tensyon noong Miyerkules, May 13. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na ayaw tanggapin ng Senado ang kanilang process server kahit may notice na. Pero giit ni Remulla, considered o itinuturing ng serve ang subpina. Kahapon sinabi ng Ombudsman na naglabas sila ng subpina para makuha ang mga CCTV footage sa Senado bilang bahagi ng investigasyon sa nangyaring tensyon at palitan ng putok sa pasilidad. Ipinasara ng Department of National Defense ang isang steel company sa loob ng Fividec Industrial Authority sa Tagoloan, Misamis Oriental. Ito'y dahil sa umano'y operasyon ng hazardous materials at iba pang paglabag na posibleng banta sa national security.
69 na mga dayuhan na hinihinalang illegal alien ang naabutan sa raid ng PAOK, NBI at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay Secretary Gibo Teodoro, semi-autonomous ang government-owned and controlled corporation at walang kinalaman ang pamahalaan sa pagpapatakbo ng kumpanya kahit nasa loob ito ng lupang pagmamay-ari ng DND. Nabati din sa kalihim na pagmamay-ari ito ng Chinese businessman na si Tony Yang, kapatid ng drug lord at dating advisor ni former President Rodrigo Duterte na si Michael Yang. Katapatan sa konstitusyon at sambayan ng Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026 sa Baguio City. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi dapat mapunta ang katapatan sa anumang pampulitikang interes kahit sinong individual at hindi rin sa panandaliang ideolohiya. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mga kadete na huwag magsinungaling, huwag mandaya, huwag magnakaw at huwag konsintihin ang mga gumagawa nito. Ang pananahimik niya sa harap ng maling gawain ay pagtataksil sa kanilang mga pinahahalagahan sa bayan at mga prinsipyong kanilang sinumpaang ipagtatanggol. Nagpaabot rin ng pagbati si Vice President Sara Duterte sa Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class of 2026 sa kanilang pagtatapos kahapon. Sa kanyang mensahe, inilarawan ng pangalawang Pangulo ang pagtatapos bilang bunga ng mahirap na paglalakbay na puno ng disiplina, sakripisyo at matibay na paninindigan sa tungkulin. Hinikayat din ni Duterte ang mga bagong graduate na pairalin ang mga halagang itinuro sa kanila ng PMA at maging tagapagtaguyod ng dangal, karangalan at integridad ng bansa. Binigyang diin ng Vice Presidente na dapat manatiling matatag ang mga kadete laban sa anumang banta sa soberanya at kalayaan ng Pilipinas kahit sa harap ng matitinding pagsubok. Iminungkahi ng prosekusyon sa International Criminal Court na umpisahan sa November 30 ngayong taon ang paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Sa unang status conference ng ICC Trial Chamber 3, iginiit ng prosekusyon na dapat nang matapos sa September 30 ang pre-trial step. Hindi naman sang-ayon dito ang defense team ni Duterte at sinabing nakadepende dapat ito sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis. Ayon sa bagong abogado ni Duterte, patuloy ang paglala ng kalagayan ng dating Pangulo at kailangan muna siyang suriin ng independent experts bago umpisahan ang paglilitis. Dagdag pa nito, sa ibang kaso sa ICC, inaabot muna ng 14 hanggang 19 na buwan o 14 hanggang 19 na buwan bago magsimula ang trial. Una nang iginiit ng prosekusyon ang karapatan ng mga kaanak ng mga EJK victim na o sa mas mabilis na paglilitis at karapatan ng akusado na malitis agad. Tuloy sa pag-convene bilang impeachment court ang Senado bukas, araw ng Lunes, May 18. Iyan ay bilang bahagi ng paglilitis sa tangkang pagpapatalsik
kay Vice President Sara Duterte. Sa liham sa makasamahan, sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na magsisimulang mag-convene ang impeachment court ganap na 3:00 ng hapon. Pinahahanda na ni Cayetano sa mga senator judges ang kanilang mga robe, kasabay ng pahayag na mahalaga ang presensya at kooperasyon ng bawat isa. Opisyal na tinanggap ng Senado ang Articles of Impeachment mula sa Kamara noong May 13 habang naka-lockdown din sa Senate shooting incident. Si House Secretary General Cheloy Garafil na siyang nagdala ng Articles of Impeachment sa Senado. Namumuro daw hong magkaroon ng panibagong pagtaas sa presyo ng gasolina at diesel ngayong linggo. Batay sa mga unang araw ng trading sa pandaigdigang merkado, posible ang piso at 20 sentimong pagtaas sa kada litro ng gasolina. 2 piso at 10 sentimo naman kada litro ang inaasahang dagdag sa diesel at 70 centavos ang imamahal sa kada litro ng kerosene. Ito ang pagtaya ng energy sources matapos ang pahayag ni US President Donald Trump na nasa life support o naghihingalo ang peace talks sa Iran. Makalipas ang 6:00 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.